diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagmamahalan. At ngayong araw na to ay nandito po tayo sa Cotolengo Filipino dito sa Rodriguez, Rizal. Ito po kasi ay isang tahanan or orphanage na mga kabataang may special needs or may mga kapansanan po. At gaya po ng misyon natin sa Dear SB, layunin natin makapagbigay ng pag-asa gamit ang pagbibigay ng mga regalo at mga tulong. Hindi lang po sa mga kabataang nakatira dito, pati na rin po doon sa mga volunteers na tumutulong na matagal na pong nandito sa lugar na ito. At dahil special po ang episode natin ngayon, may special po akong bisita ngayong araw. Walang iba kundi ang aking special na kaibigan, matalik pong kaibigan, ang ating Miss Universe Philippines, Michelle D. Hi, Michelle. Kamusta? Okay naman. Ito, kakabalik lang galing El Salvador. Pero, I'm so happy na nakabalik ulit tayo dito. Siyempre, nandito tayo nung nakaraang taon lang. So, excited ka na ba ma-meet sila? Siyempre, excited ako. Ito yung pinaka-advocacy ako. Ito yung dinala ko sa El Salvador para sa Miss Universe. Nanalo pa po tayo ng Voice for Change dahil sa advocacy ko. Dahil sa dalawa kong kapatid na may autismo. Pero siyempre, excited ako makita yung mga bata dito. Ay, di wag na natin patagalin. Tara, puntahan na natin sila. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size mo! Bigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Minsan na naming binisita ni Michelle D ang Cotolengo Filipino dito sa Rodriguez, Rizal. Isang pasilidad para sa mga abandoned children with special needs. Kaya't hindi na naiiba sa amin ang mga batang naririto. Ngunit, sa kabila ng kanilang mga ngiti, wala na sigurong masasaklak pang kapalaran para sa mga kabataang naninirahan dito. Iniwan man sila ng kanilang totoong magulang, nagkaroon naman sila ng isang buo at ganap na pamilya sa piling ng mga pare, staff at social worker ng pasilidad. Ang cases nila, iba-ibang cases, special children, no? May cerebral palsy, blind, autism. We advocacy treating them as a normal person, no? Wherein there's a love, care, and then charity for them. Hindi biro ang mag-alaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Lalo't limitado rin naman ang kakayanan ng Cotolengo Filipino. Gayunpaman, sinisikap pa rin ng pasilidad na pangalagaan ng mga bata sa tulong ng social workers. As a social worker, kami yung pangalawang magulang na tumatayo sa kanila dito. Naawa ako sa sitwasyon na meron sila. Since hindi sila tulad sa atin na normal, kasi dito is dependent, no? So kailangan nila ng gabay, ng mga house parent tulad natin. Matinding pasensya, pag-iintindi at sakripisyong kailangang maibigay sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Bagay na hindi kayang magampanan ng totoong mga magulang na mga iniwang kabataan sa Cotolengo Filipino. Pero pinili man silang kalimutan at itakwil ng totoo nilang pamilya, ang mga gaya naman ni Amira ang pumupunan sa napakabigat na responsibilidad na ito. Yung mga bagay na hindi tama, pinapaliwanag sa kanila kasi kahit ganyan, kahit special sila, nakakaintindi naman po kasi sila. Tulad ni Amira, hindi rin aakalain ni Von na iaalay niya ang kanyang buhay para sa mga kabataan ng Cotolengo Filipino. Mahal ko po yung trabaho ko. Ang ginagawa namin is parang pinaglilingkuran po namin si Lord. And masaya po kami na kahit umuwi kaming pagod, masaya kami na masaya yung mga bata. Mahirap man ang trabaho, napapawi naman ang kanilang pagod sa tuwing nakikita nila ang ngiti sa mukha ng mga batang kanilang itinuring na bilang mga anak. I'm not yet a mother, but I'm being a mother because of
them. Malambing po sila. Tinuturing po namin silang bahagi ng aming mga pamilya. Masaya po kami na napaglilingkuran sila. So Paul, masaya ka ba na dumalaw si Kuya SB dito sa inyo, sa Cotolengo? Opo. Nakakalungkot isipin na may mga magulang na kayang itakwil at ipagsawalang bahala na lang ang kanilang mga anak. Gayunpaman, may ituturing naman bilang isang biyaya at nasagot na dasal ang pagpasok nila sa Cotolengo Filipino. Kung saan may mga individual na handang ialay ang kanilang oras at puso sa mga batang kinalimutan at inabandona ng lipunan. Ako nang bahala sa'yo, okay? Nipad at tungkod, para hindi ka na nakag-wheelchair. Medyo challenging po siya, medyo mahirap. I think yun po yung pagmamahal namin sa mga bata na nananatiling dahilan upang kami ay manatili dito. Masaya ang mga bata, masaya na rin po kami. Yan, ako yung na ang ating special guest na si Kuya SB and si Ate Michelle D. Yan. Andito kami ngayon ni Ate Michelle. Siyempre gusto namin mag-spend ng time sa inyong lahat. Kami magiging Santa Claus ngayong araw para sa inyo. Thank you so much, guys! Merry Christmas to all of you. Ang aming misyon ni Michelle D ay magbigay ng kasiyahan ngayong Kapaskuhan. Yan, ako yung na ang ating special guest na si Kuya SB and si Ate Michelle D. Yan, okay. Palakpakan naman dyan, guys. Palakpakan lang. Bago simulan ng pagbibigay saya sa mga bata, isang taimtim na dasal muna. Pasasalamat sa may kapal para sa patuloy na biyayang natatanggap ng mga bata sa pang-araw-araw. Sobrang masaya ako na makita kayo ulit. Sana po mapasaya namin kayo. Basta kayong lahat. Naalala niyo ba ako? Andito kami ngayon ni Ate Michelle. Siyempre gusto namin mag-spend ng time sa inyong lahat. Kami magiging Santa Claus ngayong araw para sa inyo. Thank you so much, guys! Merry Christmas to all of you. Bilang warm-up sa aming munting Paskuhan, sinimulan namin ang programa sa isang bubble show para sa mga bata. Siyempre, kasama rin si Ate Michelle at ang inyong Kuya SB. At meron ba namang Paskuhan na walang sayawan? O, sino pinakamagaling sa kanila? Ayan, Ay, ay. sila. Ay, gagaling, oh. Nakakatuwang mapanood ang saya at sigla ng mga bata. At matapos ang paghato sa sayawan, isang group hug muna kasama si Ate Michelle at Kuya SB. Sobrang nakakataba ng puso, makita ang walang mapagsidlang mga ngiti sa mata ng mga bata. Kaya naman, itodo na natin ang kanilang saya sa mga sorpresang inihanda ni Ate Michelle at ng Dear SB. Pero ngayong araw na to, nasa programa po kayong Dear SB. Yung nasimulan po naming advocacy na pagtulong, naging programa na po sa GMA. At ito po, nagbibigay po ng tulong, pag-asa sa mga kababayan natin, lalo na sa mga katulad ninyo, Father Von, Father Julio. Ang unang regalo po ng Dear SB para sa inyo, mga food supply, mga cleaning materials po, at mga pangangailangan nyo po dito sa Cotolengo Filipino. Pero hindi pa ho dyan natatapos ang aming regalo. Meron kaming special na regalo para sa lahat. May ibibigay po kaming konting financial assistance. Pakilabas na po yung financial assistance na ibibigay natin. 100,000 pesos para sa buong Cotolengo. Guys, ito ang regalo ng Dear SB para sa Cotolengo. May pa-bonus pang handog ang Dear SB. At, syempre, hindi lang ang staff, volunteer at Cotolengo ang bibigyan natin. Lahat ng bata, lahat po kayo, merong regalong mga t-shirt at jacket! Hindi kumpletong pamaskong Dear SB kung walang mga regalong laruan para sa mga bata.
Guys, dahil Pasko, meron kaming regalo para sa inyong lahat. Pero kailangan yung tumayo dahil ang regalo namin sa Dear SB ni Ate Michelle nando sa may Christmas tree. Ano regalo mo, Dar? Robot! Tapos dito, meron kayo mga coloring books, mga learning material. Thank you po, Kuya Christy. Oo naman, Desi. Thank you. Thank you. Salamat. Ikaw. Hindi lahat kasi nakakapaglakad. So, yung mga ibang naka-wheelchair, iaabot natin yung mga regalo sa kanila. At para mas merry palalo ang Dear SB Christmas, isang salo-salo ang inihanda namin para sa kanila. Nilubos na rin namin ni Michelle ang pagkakataong ito upang makisalo at para mas kilalanin pa ang mga bata at mga staff na aming nakasalamuha. Gusto nyo ba lagi nandito kami? Opo. Magagalang sila rito. Grabe talaga yung experience natin ngayong umaga. Ang dami natin napasaya. Yun po naman talaga yung habol namin is marami kaming mapapasaya at mabibigyan ng tulong, especially ngayong Pasko. Kaya sobrang nakakataba ng puso na nandito po tayo. Na nakikita tumutulong din sa mga kapwa tayo. Diba? Tama ba? Yeah, ano mensahe mo sa mga tao? Pray. Tama. Si God dapat ang guiding factor natin. Nakakataba ng puso yung experience every time na nandito kami. Inibigyan kami ng pagmamahal din. Tama, Darwin? Malapit talaga sa puso naming dalawa ni Michelle ng pagtulong sa kapwa. Sila ang nagsisilbi naming inspirasyon, motibasyon at lakas upang magpatuloy sa aming mga advokasya. Dahil wala nang mas sasarap pang pakiramdam sa buhay, kundi ang makapagbigay ngiti, saya at ligaya sa lahat ng nangangailangan. Sinabi lang niya na gusto mo ba mag-Christmas party para sa mga bata sa Dear SB? And syempre, oo naman ako kagad doon. Alam naman ni SB na yun talaga yung purpose ko. Kasi kung wala akong advocacy, wala talaga akong maibubuga na energy sa lahat ng ginagawa ko. So, sila po talaga yung mga taong nangangailangan. These are the reasons that give me the strength and the passion to go forward. Dear SB! Kilala tayo mga Pilipino sa ating positibong disposisyon sa buhay, lalong-lalo na sa ating matatamis na mga ngiti. Ngayong araw, makikilala natin yung mga dati na nating natulungan. Dati silang may mga problema sa cleft na dahil sa programang ito at sa tulong ng Smile Train Philippines ay napaoperahan natin sila at nabigyan natin sila ng bagong pag-asa sa buhay at ngiti sa kanilang mga muka. Kilalanin natin ang magkapatid na si Jansen at si Yael at ang binatang si Rolly. Tara! Kamusta po kayo? Ako si Sam, SB, Sam Versosa. Saan si Si Jansen po. Jansen, Yael. Ako si Kuya SB. Kamusta? Kamusta ka? Rolly, kamusta? Ang ganda ng mga ngiti nila, oh. Dati na ba silang masiyahin? O talagang masiyahin Masyado po. Ngayong natahi na po sila po. So, ibig mo sabihin, nung na-operahan sila, mas naging masiyahin sila? Napakagandang balita naman nun. Anong pinagbago simula dati? Simula tinahi na po sila. Hindi na po masyadong sakitin po. Gandang balita yun. Napakalaking tulong pala ng operasyon sa kanila. Yun. Ikaw, Rolly, kamusta ka na? Ha? Kamusta ka? Huwag kang masyadong mahiyain. Poging-pogi na ang ngiti natin ngayon eh. Ano mga pinagbago simula nung na-operahan si Rolly? Ano po, nagtatrabaho na po siya. Nakakapagtrabaho na? Nagko-construction na po. Nakakapagsalita ka na ba naman? Hindi pa po masyado. Hindi, simula nung na-operahan ka, Rolly, nabubuli ka pa ba? Hindi na? Hindi na. Iba na yung mga smile ni Rolly, oh. Tignan niyo yung smile ni Rolly, nakasmile lang.
Ha? Si Hansen, smile. Pogi, pogi. Yan! Yeah! Galing, galing. Nakakataba ng puso na makita ang masaya at matatamis na mga ngiti ni na Rolly, Yael at Jansen. Sila na nagbigay lakas at inspirasyon sa akin upang malagpasan ang napakatinding hirap at hamon ng pagtakbo ng 42 kilometers sa London Marathon noong nakaraang taon. Napakasayang tignan na nabago na yung mga ngiti nitong mga batang napaoperahan dahil sa atin dito sa Smile Train Philippines. Anyway, kaya po kayo nandito, gusto ko kayong pasalamatan kasi kung hindi nyo natatanong, isa po ako sa mga tumakbo ng London Marathon para sa Smile Train Philippines. Tumakbo po ako para makalikom kami ng more than $20,000 para makapagpa-opera ng more than 100 kids. At isa kayo sa mga na-operahan. Si Jansen, si Yael, saka si Rolly. Gusto ko magpasalamat kasi kayo po yung nagbigay sa amin ng inspirasyon, ng lakas para matapos yung 42 kilometers. Alam mo gano'ng kalayo? Sobrang layo, sobrang haba. As in talagang pagod na pagod at hingal na hingal kami. Pero kayo nagbigay sa amin ng motibasyon para matapos namin yung race. At dahil sa kanilang mga bagong ngiti, mas lalong nag-alab ang damdamin ng inyong Kuya SB na makapagbigay pa ng karagdagang tulong. Natiyak na mas magpapasaya sa kanila at sa kanilang pamilya. At para mas mapanatili po yung mga ngiti ninyo, may konting regalo at pamasko po ang Dear SB para sa inyo. Tara, samahan niyo po ako dito. Ang una namin bibigyan ng regalo muna ay ang pamilya ninyo, kay Yael and Jansen, grocery package para sa buong pamilya, pang Noche Buena po ninyo. Of course, may kasama ng diaper yan, tsaka mga gatas para po kay Yael. Go, ito mga siyempre meron kayong laruan. Pasko ngayon, regalo ni Kuya SB. May kasama na rin mga bagong damit. Kasi napakaganda ng mga ngiti nito mga to. Pogi, oh. Maraming salamat po sa Diyos. Sa lahat ng mga tumutulong sa amin, maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, makakalimutan ba natin si Rolly? Ito po, regalo ng Dear SB sa inyo, yung mga grocery package para sa buong pamilya. At alam ko po, medyo kulang yung gamit nyo sa bahay at nakita ko yung kondisyon ninyo. May kasama na ho kaming binibigay na kutsyon, unan at mga humot para sa inyo. At sabi nyo nga, hindi na nakakapag-aral si Rolly ngayon. Pero gusto mo ba mag-aral pa, Rolly? Kasi kung gusto mo mag-aral, tutulungan ka ni Kuya SB. Bibigyan kita ng scholarship. Ito ang scholarship na handog ng Dear SB para sa iyo. Siyempre, pag nag-aral ka na, in-advance ko na yung school supplies na kailangan mo para magamit mo sa pag-aaral mo. Okay ba yon? At, siyempre, para poging-pogi ka, kasi bago yung smile mo, may bago ka na rin mga damit para magamit mo. Okay ba? So, muli, gusto ko magpasalamat sa inyo. Bukod sa pagbibigay nyo sa amin ng inspirasyon na magsumikap lalo para mas makatulong sa ibang tao, sana itong mga ngiti na to, madala ninyo hanggang paglaki ninyo. Nandito lang si Kuya SB pag kailangan ninyo. Maraming salamat. Pero hindi pa rin nagtatapos ang ating mga pasorpresa. Sagad-sagarin na rin natin ang biyaya at tamis ng kanilang mga bagong ngiti ngayong araw. Yung dalawang pamilya nyo, bibigyan ko ng konting financial assistance. Simula po sa inyo, Nay, bibigyan ko kayo ng at para naman sa pamilya mo, Rolly, bibigyan ko rin kayo ng financial assistance na naway ang mga tulong na naihatid namin kina Rolly, Yael at Jansen ay magsilbing inspirasyon sa kanilang paglaki. Na balang araw, kanilang maibabahagi ang kanilang mga ngiti at makapagbigay ngiti rin sa kanilang pamilya at kapwa. Salamat, Dear SB!
Ito po yung mga kaling nilakihan ko dyan sa Josefina, Santo Tomas, dito sa G. Tuason. Malapit tayo sa Balik-Balik area at nandito po nagpa-event tayo para magpa-raffle ng mga motor, ng mga TV, ng mga appliances, mga pang Noche Buena, mga cash prizes at magbibigay tayo ng isang katutak ng mga jackets, t-shirts, mga konting tulong pinansyal para sa mga kababayan namin dito sa Sampaloc. Mga senior citizens, PWD, at sa lahat na nabigyan ng tickets dito. Tara! Nag-iisang Congressman SB Versosa! Kamusta po kayo, Sampaloc? Kamusta kayo dyan? Handa na ba kayo sa mga pamasko? Una, gusto ko muna kayong batiin ng Merry Christmas and Happy New Year po. Sa mga nakakakilala sa akin, napapanood po ko sa GMA, yung Dear SB. Ito po yung programa ko na tumutulong sa iba't ibang mga kababayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, kung natutulungan ko yung mga kababayan natin kung saan-saan parte ng Pilipinas, kailangan dumaan ako at tumulong ako dito sa atin sa Sampaloc. Masaya ba kayo? Thank you, SB! Hindi ko po nakakalimutan yung mga kababayan ko dito sa Sampaloc. Dito lang po ako lumaki sa Josefina Street. Dito tayo mamigay ng papremyo at mga regalo. Ikaw ang nanalo ng brand new na motor. Maraming salamat po mga kababayan ko sa Sampaloc. Merry Christmas po and Happy New Year. Maraming salamat. Hindi biro ang mapagkaitan ng pamilya ng normal na pamumuhay, pag-aaruga at ngiti sa buhay. Masaya ka ba na dumalaw si Kuya SB dito sa inyo, sa Cotolengo? Opo. Pero sa kabila ng masalimuot na kapalarang ibinato sa kanila ng tadhana, hindi kailanman nawala ang ningning sa mga mata ng mga batang naninirahan sa Cotolengo. Ako nang bahala sa'yo, okay? Nipad at tungkod para hindi ka na nakag-wheelchair. Inabando naman sila ng kanilang totoong mga magulang. Nagkaroon naman sila ng isang buo at ganap na panibagong pamilya sa 4 na sulok ng bahay ampunan. O sino pinakamagaling sa kanila? Ayan, sure sila. Ayun, sige. Yun o. Na walang sawa silang sinusuportahan, inaalagaan at binibigyan ng karampatang pagmamahal. Okay, ang dagdag regalo yan sa inyo. Kinalimutan man sila ng lipunan, biyaya pa rin maituturing ang mga taong buong pusong inalay ang kanilang mga buhay upang magbigay kalinga sa mga napag-iwanang bata. Sa kabilang banda, masaklap ring maituturing ang pagtataboy at pangungutya ng isang komunidad. Sa mga batang gaya nila Rolly, Yael at Yansen dahil sa kanilang natatanging kondisyon. Iba man ang kanilang itsura, hindi naman nawala kailanman ang pag-asa at ningning sa mga mata. Iba na yung mga smile ni Rolly. Oh. Tingnan yung smile ni Rolly, nakasmile lang. Patuloy lang sa pangiti sa anumang hamon ng buhay. Smile. Pogi. Yan! Gatas para po kay Yael. Go, ito mga siyempre meron kayong laruan. Pasko ngayon, regalo ni Kuya SB. Ito po, regalo ng Dear SB sa inyo, yung mga grocery package para sa buong pamilya. At alam ko po, medyo kulang yung gamit nyo sa bahay. At ilan lamang ang kanilang mga kwento sa napakarami pa nating mga kababayan na salat at pinagkaitan sa buhay. Napakarami pang dapat maabot. Napakarami pang dapat matulungan. At sa pagpasok ng panibagong taon, makakaasa sila
na hanggat sumisikat ang araw, walang sawa kaming tutulong at mag-aabot ng biyaya para maging masagana ang kanilang buhay. Ng konting financial assistance. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Guys, ito ang regalo ng Dear SB para sa Cotolengo. Palakpakan! Salamat, Dear SB. Tutulungan tayong isang deboto ng Nazareno. So ito yung una mong traslasyon. Ituturo ko sa lahat ng kailangan mong matutunan dito sa traslasyon. Jason, pasok! Jason, pasok! Kaya nandito ka kasi may mga munting regalo kami para sa inyo. Tara, sumama kayo. Kaya ito yung pangalawang regalo as sorpresa ng Dear SB para sa inyo. Tara, samahan niyo ako!